Constituent Assembly o CONAS ang nakikitang paraan ng isang kongresista upang maitawid ang isinusulong na economic charter change. Sa bisa ng CONAS, maiiwasan anya ang paglaganap ng misinformation kaugnay ng panukala. Gayon din ang pangamba sa posibleng probisyon ng term extension. Pakinggan ang ulat ni Manang Milky Rigunan. Makatitiyak ang publiko na walang probisyon ng term extension ang isusulong na economic chacha kapag nagsimula na ang 20th Congress sa July 28. Ito ang kinumpirma ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. kung saan sa pamagitan ng Constituent Assembly o CONAS ang magiging paraan ng economic chacha. Sa CONAS, kakailanganin ng 3/4 vote na mga mamabatas na inaasang magtataguyod ng transparency and democratic accountability. Naniniwala si Garbin na CONAS ang pinaka-epektibong paraan at kaila ipaliwanag sa publiko ang layunin para maalis ang duda at misinformation na baka mahaluan ng probisyon ng term extension. Narito si ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. But as of now, what we have filed is just for Article 1, 12, 14, and 16. Conspicuously absent is the political provision. So walang ikakabahala. Ito po ay, and in fact, if you will base on the record, 18th and 19th Congress, yung dating kinakabahala, walang dapat ikabahala. Why? 18th, 19th Congress, ano yung sinumiti sa Senado? Purely economic provisions, walang political provision. Batay sa resolution of both houses number 1, isusulong ang chacha sa Articles 12, 14 at 16 na layunin baguhin ang foreign equity participation sa ilang industriya kabilang dito ang natural resources, advertising, media at mga paaralan. Matatandaan lumusot ang economic chacha sa Kamara noong 18th at 19th Congress pero inupuan lamang sa Senado. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.